Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis na mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit na mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Ang mag-isang pakikipag-usap ni Jesus sa Diyos ay binabanggit din sa ibang ebanghelyo gaya ng sumusunod. Pagkapaalis niya sa kanila, mag-isa siyang lumayo papunta sa kaburulan para manalangin. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. At alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya para gawing hari, kaya lumigpit siyang muli na siya lamang mag-isa sa bulubundukin. Bakit laging naglalaan si Jesus ng mga tahimik na sandali sa piling ng Diyos? Dahil batid niyang ito ang tanging paraan para lalo pang lumalim ang kanyang pakikipag-ugnay sa Ama at mabatid ang tunay nitong kalooban, at sa gayoy, matugunan din ang kanyang pangangailangan na maging matatag sa mga darating na pagsubok sa kanyang mga huling araw sa daigdig. Para sa atin, ito rin ang paraan para mailantad sa kanya ang ating mga kahinaan, mga suliranin, at mga pangarap. Pagsasagawa. Gawing prioridad ang pagdarasal at tiyakin kung ano ang pinakaangkop na oras para ito isagawa. Magtakda ng isang sagradong espasyo o pook dasalan na laging may Biblia at journal na maaaring sulatan ng mga pagninilay. Atin pong napakinggan ng mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.